Ginamit ni Shen Lingfeng ang kanyang skill para subukang alisin ito. Ngunit sa kanyang gulat, nagpatuloy ang apoy at direktang tumama sa kanyang mukha na nagpatumba sa kanya sa sahig. Nawala ng malay si Shen Lingfeng. Nanalo si Jin Hokang. Nang ipahayag ng referee ang resulta, agad na tumakbo ang rescue team para gamutin si Shen Lingfeng. Si Shen Lingfeng, ang mayabang at padalus-dalos na berserker, ay tinalo ng walang kalaban-laban sa buong proseso. At saka, hindi pa niya nailalabas ang kanyang buong lakas. Kung ipapakita niya ang kanyang buong kapangyarihan, gaano kaya ito katindi? Ang kanyang level, kasama ang kanyang napakalakas na kaalaman sa labanan, ay normal lang na talunin si Shen Lingfeng. Tama iyan. Sino ba naman ang mag-aakala na sa loob ng isang buwan, kaya niyang umakyat ng 5 level? Habang nag-uusap ang lahat, itinuro ni Wumang ang arena nang may interes sa kanyang boses. Tingnan nyo, may isa pang provincial top score. Isang maliit na babae na nakasuot ng damit ng isang Taoist priest, hinahamon si Jin Hokang. Ako si Song Halan, isang level 17 spirit Taoist. Sana ay maging mabait ka sa akin. Ang spirit Taoist ay isang espesyal na class sa Xia Kingdom, napakabihira. Ang kanilang espesyalidad ay ang paggamit ng iba't ibang uri ng mga anting-anting at siling teknikes. Matapos matukoy na ang kakaibang sakit ni Yuna ay dahil sa bloodline awakening, iminungkahi ng priest na gumamit ng siling teknike para kontrolin ito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pagkakataong makita ito dito. Palihim na sinuri ni Jin Hokang ang kanyang kalaban at sumagot, "Ako si Jin Hokang, isang level 19 paladin." Estudyante Jin Hokang, sigurado akong hindi mo pa ginagamit ang iyong buong lakas kanina. Mamaya, kapag nagsimula na ang laban, maaari mo bang iparamdam sa akin ang iyong estado ng full power breakthrough? Huwag kang mag-alala, hindi ko puputulin ang iyong pagcast ng skills. Sa ibaba ng arena, maraming estudyante ang nagulat nang marinig ito. Hindi ka panipaniwala. Kailan pa naging level 19 si Jin Hokang? Kaya pala hindi ko siya masuri gamit ang appraisal. Mas mataas pala siya sa akin ng 3 level. Tama iyan. Noong nilabanan ni Jin Hokang si Shen Lingfeng, hindi man lang siya gumamit ng buffs. Hindi ka panipaniwala. Hindi ba si Song Halan ang anak ng Song family mula sa Gyun Province? Ang tanging pamilya na may sertipikasyon na maglakbay sa labas. Nang makita ni Jin Hokang ang sinabi ni Song Halan, ngumiti siya ng may interes. Hindi na kailangang magbigay. Gagawin ko ang gusto mo. Kung gayon, napagkasunduan na natin, ngiting sabi ni Song Halan, nagdikit ang kanyang mga palad. Pagkatapos, opisyal na nagsimula ang kanilang laban. Sunod-sunod na ginamit ni Jin Hokang ang kanyang skills, Dao's Blessing, Blessing of Courage, at Guardian's Gift, na nagpamangha kay Song Halan. Ito ang aking pinakamahusay na estado. Ngayon, tamasahin natin ang proseso ng ating laban. Pagkasabi nito, iwinasiwas ni Jin Hokang ang kanyang kamay na nagpadala ng isang sinag ng liwanag patungo kay Song Halan. Kung ganito na rin lang, kailangan ko nang gamitin ang aking buong lakas. Naging seryoso ang mukha ni Song Halan. Nagsimula siyang mag-activate ng mga anting-anting. Isang serye ng mga anting-anting ang lumipad sa himpapawid, bumubuo ng isang bilog na barrier na humaharang sa pagitan niya at ng sinag ng liwanag na ipinutok ni Jin Hokang. Pagkatapos, kumuha siya ng isang anting-anting, nagbasa ng isang spell, at pinasabog ang sinag ng liwanag. Sinamantala ni Song Halan ang pagkakataong tumakbo, habang natatakpan ng makapal na usok ang paningin, ngunit natuklasan niyang wala na si Jin Hokang sa kanyang dating pwesto. Habang maingat siyang tumitingin sa paligid, narinig niya ang boses ni Jin Hokang sa kanyang likuran. Akala mo ba, sa pagbabago lang ng posisyon, makakatakas ka na sa aking pagtugis? Habang nagsasalita, iwinasiwas ni Jin Hokang ang kanyang martilyo. Mabilis na nag-react si Song Halan, agad na lumingon at gumamit ng isang anting-anting para lumikha ng isang kalasag, matagumpay na nakaiwas sa biglaang atake ni Jin Hokang. Ngunit, hindi niya maiwasang magtaka, kailan pa siya nakapunta dito. Sa totoo lang, kahit na ang lahat ng kanyang otomatikong depensibong equipment ay na-activate, halos hindi niya ito nakayanan. Gagamitin ko ang galaw na ito at susugal ako. Sa pagpapasya nito, nagpaputok si Song Halan ng ilang bolang apoy kay Jin Hokang para makakuha ng oras, pagkatapos ay nagbasa ng isang spell para mag-summon ng isang legion ng Bean Soldiers. Nang makita ito ni Jin Hokang, umiti siya ng may interes. Interesting. Hindi ko inaasahan na ito ang Bean Soldiers ng mga Taoist. Sa utos ni Song Halan, sabay-sabay na sumugod ang mga Bean Soldiers.
Sa ilang suntok lang, natalo ni Jin Hokang ang legion ng mga Bean Soldiers. Ngunit, mabilis silang nabuhay muli at nagpatuloy sa pag-atake kay Jin Hokang. Ang mga sundalong ito ay hindi mahirap harapin, ngunit mayroon silang kakayahang mag-regenerate na katulad ng Phantom Bear. Medyo nakakainis ito. Mukhang ang tanging paraan para tuluyan silang talunin ay ang putulin ang kanilang supply ng magic power. Habang nag-iisip, nagpatuloy si Jin Hokang sa paglaban sa pagtataka ni Song Halan. Impossible. Ang aking soldier formation ay sapat na para pigilan ang isang level 30 practitioner, pero kayang-kaya itong harapin ni Jin Hokang. Habang malalim ang iniisip ni Song Halan, muling lumitaw si Jin Hokang sa likod niya na parang hangin at humampas ng kanyang martilyo. Agad na itinaas ni Song Halan ang kanyang dalawang kamay. Suko na ako. Nanalo si Jin Hokang. Itinigil ni Jin Hokang ang kanyang galaw at naguguluhang nagtanong, hindi ba't gusto mong magkaroon ng isang magandang laban? Hindi tayo magkapantay ng level. Talo ako ng walang duda. Ngiting sagot ni Song Halan habang idinadagdag sa kanyang isip, huwag kang magbiro. Ang free challenge ay hindi lang isang laban. Kung magpupumilit ako, ang kahihinatnan ko ay magiging katulad lang ni Shen Lingfeng. Sa susunod na pagkakataon, hihingi ako ng gabay. Pagkasabi nito, tumalon si Song Halan mula sa arena. Sa sandaling iyon, iniikot ni Jin Hokang ang martilyo sa kanyang kamay, tumingin sa ibaba, at malamig na nagtanong, mayroon pa bang hindi sang-ayon? Hihintayin ko kayong lahat dito para hamunin ako. Siyempre, walang gustong masaktan, kaya gumawa sila ng 7,749 na dahilan para ipaliwanag kung bakit hindi nila hinahamon si Jin Hokang. Tumingala si Jiang Churan kay Jin Hokang at mumiti. Hindi nakapagtataka na siya si Kuya Jinho. Tumingala rin si Sumini kay Jin Hokang. Habang mas tinitingnan niya, mas lalo siyang humahanga. Ang kanyang physical strength ay nalalampasan ang mga warriors, ang kanyang agility at intelligence ay nalalampasan ang mga mages. Ang lakas ni Jin Hokang ay ganap na lampas sa aking imahinasyon. Sa sandaling iyon, isang guro ang nagdududang nagtanong sa kanyang kasamahan, talaga bang galing siya sa isang ordinaryong pamilya sa Hilaga na kulang sa resources, at hindi mula sa isang kilalang pamilya. Siya ang nangunguna sa ranking ng mga bagong estudyante. Ang salitang henyo ay hindi sapat para ilarawan siya. Isa siyang halimaw. Kasabay nito, tiningnan ni Wumang ang mga tensyonadong mukha ng mga dekano ng mga akademya at naisip, malapit nang matapos ang ikalawang yugto. Oras na para sa mga dekano na mag-recruit ng mga estudyante. Hindi na kailangang isipin, tiyak na si Jin Hokang ang magiging target ng lahat ng mga akademya. Napansin din ni Sumini ang problema, kaya bumulong siya kay Wumang the end tayod. Huwag kang mag-alala, mayroon na akong inihanda. Si Jin Hokang kailangan kong makuha. Sa ibang lugar, sinamantala ng maraming estudyante ang pagkakataong nasugatan si Shen Lingfeng pagkatapos ng laban niya kay Jin Hokang. Hinamon nila siya at matagumpay na tinaasan ang kanilang ranggo. Ang ranggo naman ni Shen Lingfeng ay patuloy na bumabagsak. Kahit nagalit si Shen Lingfeng, wala siyang magawa kundi magmura sa kanyang isip. Hintayin niyo lang na gumaling ang aking mga sugat, ipapakita ko sa inyo kung ano ang pagsisisi. Kalahating oras ang lumipas. Sa wakas, natapos na rin ang ikalawang yugto ng free challenge na pinangunahan ni Jin Hokang, Jiang Churan at Song Halan. Ang buong freshman competition ay opisyal nang nagsara. Ngayon, lahat ay muling narang. Pagkatapos, ang kanilang mga tirahan at credit points ay muling ipapamahagi. Kahit na medyo mababa ang iyong mga puntos kung nasa ibaba ka ng ranking, huwag kang mag-alala. Ang paaralan ay may maraming paraan para makakuha ng puntos. Hanggat magsisikap kayo, magagawa ninyo. Sunod ay ang pagpapakilala sa mga akademya. Una, ang 5 dekano ay magbibigay ng maikling pagpapakilala sa pilosopiya ng edukasyon ng 5 akademya. Pagkasabi ni Wumang, siya ang unang nagpakilala sa kanyang akademya. Ang War Academy. Kahit natapos na ang madilim na panahon ng malawakang otherworldly creature invasion, bawat taon ay may hindi mabilang na mga practitioner ang namamatay sa larangan ng digmaan. Ang layunin ng War Academy ay ang hubugin ang mga estudyante na magkaroon ng mas malakas na kakayahan sa pakikipaglaban upang mapataas ang kanilang tsansa na mabuhay sa malupit na larangan ng digmaan. Extreme cruelty ang aming motto. Ang Elemental Academy ay tumatanggap lamang ng mga class na nakatuon sa elemental magic power. Gagabayan ko kayo sa pagtuklas ng katotohanan ng elemental power.
Ang Weaponry Academy ay naglalayong sanayin ang mga estudyante na epektibong gumamit ng mga sandata sa halip na umasa sa iba't ibang skills. Halikayo sa aming Weaponry Academy. Sa pamamagitan lamang ng iyong katawan at sandata, magkakaroon ka ng sukdulang lakas. Ang Tactics Academy ay idinisenyo para sanayin ang mga estudyanteng may kakayahang mag-utos at mag-operate ng epektibo. Kahit ano pa ang iyong propesyon, sumali kayo sa aming Tactics Academy. Tiyak na alam ninyong lahat na sa digmaan, ang mga nangungunang tactical warriors ay maaaring makabawas ng malaki sa bilang ng mga nasawi sa buong legion. Ang isang malakas na logistic system ang pundasyon ng tagumpay ng bawat operasyon. Hello sa inyo, mga life-type practitioners. Piliin niyo ang aming Logistics Academy. Dito, kahit na hindi tayo kilala sa ating kakayahan sa pakikipaglaban, matututunan ninyo ang mga espesyal na kaalaman tungkol sa mga life professions. Kapag tayo ay lumago, baka ang mga warriors pa ang magmakaawa sa atin, hahaha. Sabi ng dekano ng Logistics Academy, habang tumatawa at tinatapik ang kanyang tiyan, na nagdulot ng pag-ayaw ng ibang mga dekano na kilalanin siya. Umubo si Wumang at binuod, ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga akademya ay naipakilala na. Ngayon, ang mga estudyante ay maaaring mag-log-in sa sistema para piliin ang akademya na gusto nila. Kuya Jinho, anong akademya ang gusto mong piliin? Tanong ni Jiang Churan. Hindi sumagot si Jinho Kang, nakatitig lang sa screen ng kanyang telepono. Sa sandaling iyon, nag-alok si Wumang kay Jinho Kang, estudyante Jinho Kang, kung pupunta ka sa War Academy, ako ang magiging personal mong tutor. Personal na tutor, nagtatakang tanong ni Jinho Kang. Ipinaliwanag ni Wumang, bawat tutor ay maaaring mag-recruit ng isang mahusay na estudyante para sa personal na paggabay. Ang mga resources na hawak ng personal na tutor ay unahin para sa estudyanteng iyon. Bukod dito, naghanda ako ng ilang regalo para sa iyo, kasama na ang 3 A-Rank Skill Books at isang A-Rank Resource Exchange Token. Ang ibang mga dekano ay nagsimula na ring sumali sa karera para makuha si Jinho Kang. Jinho Kang, ang pagpili ng isang personal na tutor ay hindi isang maliit na bagay. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Kung pupunta ka sa aming Elemental Academy, tinitiyak kong bibigyan kita ng isang set ng legendary equipment. Ang dekano ng Weaponry Academy, na nakatayo sa tabi ng dekano ng War Academy, ay biglang gumamit ng instant movement technique para lumitaw sa harap ni Jinho Kang. Hanggat magiging miyembro ka ng Weaponry Academy, lahat ng bagay sa labas na makakatulong sa pagpapabuti ng iyong lakas ay malaya mong mapipili at magagamit. Hoy, ako ang nauna. Hindi nasisiyahang sabi ni Wumang mula sa itaas. Bakit natin pag-uusapan kung sino ang nauna? Ang mahalaga ay ang sincerity. Medyo nahihiya si Jinho Kang, kinamot ang kanyang baba, at naisip parang nangyari na ito dati. Ang ibang mga estudyante, nang masaksihan ang eksenang ito, ay hindi maiwasang mainggit. 3 dekano ang personal na nag-aagawan kay Jinho Kang. Ito ba ang espesyal na pagtrato para sa nangungunang kandidato sa entrance exam? Nakakainggit naman. Ang posisyon ng isang personal na tutor student ay katumbas ng isang direct disciple sa isang pamilya at mayroon din silang pribilehiyo na unahing gamitin ang resources ng tutor. Ngunit, ang mga kondisyon na inaalok ng 3 dekano ay tila napaka-generous. Ang A-Rank Skill Books ay bihira na, pero ang dekano ng Elemental Academy ay mas generous pa, nagbibigay ng isang buong set ng legendary equipment. Sina Old Zhu at Old Song ay seryoso na talaga. Ang Weaponry Academy ay okay lang, pero bakit kukunin ng Elemental Academy ang isang paladin? Habang palihim na kinokondena ni Wumang ang kanyang 2 matandang kaibigan, narinig niya ang isang nakakagulat na sinabi ng punong guro. Jinho Kang, maging direct disciple ko. Punong guro. Sabay-sabay na tumingin ang lahat kay punong guro Wang Wei. Gagamitin ko ang Bloodline Fusion Art sa iyo ng isang beses. Ano ang Bloodline Fusion Art? Ang Bloodline Fusion Art ay isang forbidden magic na nangangailangan ng pagsasama ng dugo ng ibang lahi. Ang magic na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng isang espesyal na bloodline. Ang teknike na ito ay lubos na magpapabuti sa iyong physical constitution. Bawat pag-level up, makakatanggap ka ng mas maraming free attribute points at skill points. Ang kaganapan na gustong kunin ni punong guro Wang si Jinho Kang bilang kanyang estudyante ay agad na nagdulot ng paghanga sa ibang mga estudyante. Kakapasok pa lang, gumamit na agad ng forbidden level magic.
Sobrang iyon naman. Dapat mong malaman na ang pinakamataas na disipulo ni punong guro Wang Wei ay ang presidente ng Heavenly Martial Guild, isang nangungunang guild sa Zhongxia Kingdom. Kung si Jin Hokang ay magiging disipulo ni punong guro Wang, magagamit niya ang mga koneksyon ni punong guro Wang para agad na umangat. Si Shen Lingfeng na nakatayo sa harap ay lalong nainggit. Napakaswerte ng gagong iyon. Kung hindi dahil kay Jin Hokang, ako sana ang nangungunang bagong estudyante. Magkakaroon din sana ako ng isang matatag na suporta tulad ni punong guro Wang Wei. Alam ni Zhu Huayang na hindi niya kayang makipagkumpetensya kay Wang Wei, kaya ngumiti na lang siya ng mapait. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang pang-akit ni Jin Hokang, kahit ang punong guro ay hindi mapigilang kumilos. Marami pang sorpresa mula kay Jin Hokang, sagot ni Wang Wei, pagkatapos ay kumuha ng isang bagay at ibinigay kay Jin Hokang. Ito ang gantimpala mula sa Legion Commander ng Snow Dragon Legion na personal niyang ipinadala sa akin para ibigay sa iyo. Nang makita ito ni Shen Lingfeng, agad niyang nakilala kung ano iyon. Isang gintong medalya? Paano nangyari iyon? Kahit ang Shen family, isa sa 8 malalaking pamilya sa Ning'an, ay walang gintong medalya. Anong mayroon si Jin Hokang para magkaroon ng ganoong bihirang medalya? Diyos ko, hindi ako nagkakamali. Iyon ay isang Medal of Honor, bulalas ni Song Halan. At ito ay isang Gold Contribution Medal, tuwang-tuwang sabi ni Jiang Churan. Ang aking ama ay nakipaglaban sa frontline sa loob ng maraming taon at isang Silver Contribution Medal lang ang nakuha niya. Bilang pagkilala sa mga natatanging kontribusyon na nalampasan ang lahat ng hadlang at sumulong para sa sibilisasyon ng Zhongxia Kingdom. Binasa ni Jin Hokang ang impormasyon sa medalya at hindi maiwasang magtaka, kailan pa ako nagkaroon ng malaking kontribusyon sa Zhongxia Kingdom. Na parang nabasa ang kanyang isip, ipinaliwanag ni Wang Wei, ang iyong performance sa Tempest Mountain Range, alam ko lahat. Ang Gold Contribution Medal na ito, karapat-dapat mong matanggap. Tempest Mountain Range. Ngunit, kahit napuksain ang isang masamang legion, hindi ka makakakuha ng isang contribution medal. Hindi kaya may iba pang nakatagong kwento sa likod nito, naisip ni Jin Hokang. Tinanggap pa rin niya ang regalo at hindi nakalimutang sabihin, salamat po, punong guro. Tumawa si Zhu Huayang at nagbiro, Jin Hokang, bakit ang formal mo? Tinatawag mo pa rin siyang punong guro. Naintindihan ni Jin Hokang, yumuko, at tinawag si Wang Wei, guro, isang malaking karangalan po na maging estudyante ninyo. Hindi na maaaring ipagpaliban ang bagay na ito. Dadalhin na kita. Pagkasabi nito, ginamit ni Wang Wei ang kanyang spiritual power para dalhin si Jin Hokang palayo. Ngiting lumapit si Umang kay Jiang Churan, ngunit bago pa siya makapagsalita, pinutol siya ni Song Qi. Estudyante Jiang Churan, kung papayag kang maging personal kong disipulo, nangangako akong tratratuhin kita tulad ng pagtrato ko kay Jin Hokang dati. Old Song, sadyang hinaharangan mo ako, di ba? Kung si Jin Hokang ay inalok na ng punong guro, syempre, hindi ko hahayaang makuha mo si Jiang Churan. Bumalik sa bida, dinala si Jin Hokang ni Wang Wei sa kanyang pribadong villa, kung saan pangunahin niyang iniingatan ang ilang napakahalagang item. Sa hinaharap, kung mayroon kang anumang problema, maaari kang pumunta dito para hanapin ako. Una, dadalhin kita para pumili ng mga materyales na kailangan para sa Bloodline Fusion Art. Naisip ni Jin Hokang, ang villa na ito ay malamang na pribadong warehouse ni punong guro Wang. Kailangan ng instant teleportation para makapasok at makalabas. Maaaring nasa labas ito ng Suhang Province o kahit sa labas ng Zhongxia Kingdom. Sa sandaling iyon, isang magic circle ang lumitaw sa harap ni Jin Hokang. Nag-ipon si Wang Wei ng elemental power at nagpaalala, pagkatapos gamitin ang Bloodline Fusion Art, maaari nitong baguhin ang iyong bloodline sa isang mas pangunahing antas. Bukod dito, karamihan sa mga tao ay naaakit sa forbidden level magic, ngunit binabaliwala nila ang pinakamahalagang bagay, ang orihinal na dugo ng bloodline. Ang potensyal ng bloodline ng mga ordinaryong tao ay napakalimitado. Habang tumataas ang level, unti-unting humihina ang mga benepisyo. Kaya, maraming mga practitioner, matapos mawala ng pag-asa sa pag-level up, ay pinipiling gumamit ng fusion NA dugo para mapataas ang kanilang lakas. Hindi maiwasang magulat ni Jin Hokang. Ano? Kahit sa level ninyo, nag-aalala pa rin kayo sa hirap ng pag-level up. Siyempre.
Pagkatapos ng isang practitioner na umabot sa third job transfer, bawat pag-level up ay nangangailangan ng napakaraming experience. At ngayon, ako ay level 64. Ang mga nanilalang na may kaparehong level ay karaniwang mga Lord level warriors, hindi madaling talunin. Inihanda ko ang 3 uri ng orihinal na dugo para sa iyo, Angel, Titan at Giant Dragon. Lahat sila ay mga lahi ng Diyos. Ang Bloodline Fusion Art ay maaaring magbigay sa iyo ng isang espesyal na uri ng bloodline. Kaya, kailangan mo lang pumili ng isa sa 3 orihinal na dugo. Ang Angelic Origin Blood na ito ay ang esensya na nakuha mula sa mga labi ng isang anghel. Ang mga anghel ay mga lahi ng God of Light. Kung isasama mo ang angelic material, makakamit mo ang isang mataas na affinity sa light attribute. Ang mga Titan, naniniwala sila na ang Thunder God ay ipinanganak na may kakayahang kontrolin ang kidlat. Ang pagsasama nito ay magpapataas ng lakas ng anumang lightning skills na gagamitin mo. Ang mga Giant Dragon ay mga direktang inapo ng Dragon God na may pinakadalisay na Dragon Bloodline. Pagkatapos ng fusion, magkakaroon ka ng kakayahang supilin ang lahat ng mga Beastmen. Anghel, Titan, Giant Dragon lahat sila ay mga high-level na lahi, hindi bababa sa level 60. Kahit na mayroon akong sistema, hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang mundong ito. Hindi ako nangangahas na magpasya ng basta-basta. Naisip ni Jin Hokang, medyo nag-aalinlangan, at nagtanong kay Wang Wei, Guro, sa tingin ninyo, alin ang dapat kong piliin? Alin ang pinakaangkop sa aking kasalukuyang sitwasyon? Sa harap ng 3 napakabihirang orihinal na dugo na ito, ang isang ordinaryong binata ay maaaring mag-alinlangan, pipili lang batay sa intuwisyon. Ang kakayahang manatiling kalmado at humingi ng payo sa isang mahalagang sandali ay sapat na upang patunayan ang kalmado at katatagan ng batang ito, palihim na hinangaan ni Wang Wei. Pagkatapos ay nagbigay siya ng payo. Ang Titan Origin Blood at Giant Dragon Origin Blood ay parehong napakalakas, ngunit pagkatapos ng fusion, pangunahin itong papalakasin ang iyong enerhiya at magic ability. Dahil sa iyong malapit na relasyon sa God of Light, ang Angelic Origin Blood ang magiging pinakamahusay na pagpipilian. Marahil ay makakamit mo ang isang pag-upgrade na lampas sa imahinasyon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa wakas ay nagpasya si Jin Hokang na sundin ang payo ni Wang Wei at pinili ang Angelic Origin Blood. Mukhang napakaangkop sa iyo ng Angelic Origin Blood. Ikaw ang aking ika-5 estudyante. Bago ka, mayroon pang 4 na kapatid. Kapag may pagkakataon, ipapakilala kita sa kanila. Guro, may isa pa akong tanong. Bakit ninyo ako binigyan ng Excellent Contribution Medal? Ang pagpuksa lang sa isang masamang legion ay tiyak na hindi sapat para makakuha ng ganoong kahalagang medalya. Seryosong sumagot si Wang Wei, kung gayon, hindi ko na ito ililihim sa iyo. Ang pagpuksa mo sa masamang legion sa Tempest Mountain Range ay naglantad sa kanilang plano. Natuklasan ng militar na ang mga nanilalang ay maaaring sumalakay sa pamamagitan ng medium-sized na rifts. Naintindihan agad ni Jin Hokang ang bigat ng problema. Kung ganoon, hindi ba't maraming mga nanilalang ang nagtatago sa Zongxia Kingdom? Tama iyan. Sa paunang investigasyon, natuklasan na may daan-daang mga nanilalang mula sa iba't ibang special rifts sa buong Zongxia Kingdom. Mabuti na lang at lahat sila ay low-level, kayang harapin ng legion. Maraming legion sa buong bansa ang inutusan na puksain ang mga nanilalang. Sa hinaharap, ang sistema ng paaralan ay maglalabas din ng mga kaugnay na misyon. Bilang aking estudyante, umaasa akong magiging kasing lakas ka ng iyong mga nakatatandang kapatid na nag-aalay ng iyong lakas para sa bansa. Ikinuyom ni Jin Hokang ang kanyang kamao na may determinadong ekspresyon at sumagot, Opo, Guro. Ibinigay ni Wang Wei ang isang cube kay Jin Hokang at nagbilin, ang Bloodline Fusion Art ay nangangailangan pa ng ilang paghahanda. Umuwi ka at magpahinga. Kunin mo ang teleportation device na ito. Gamitin mo ito para pumunta sa aking lugar bukas ng 9 oras ng umaga. Kinabukasan, binuksan ni Jin Hokang ang system panel at tiningnan ang mga gantimpala. Alin ang dapat kong piliin? Sinabi ni Guro dati na ang epekto ng bloodline fusion ay depende sa physical constitution at swerte ng isang tao. Sa pag-iisip nito, pinili ni Jin Hokang ang Blessing Spirit Potion. Blessing Spirit Potion is rank, pagkatapos inumin, magiging maswerte ang tao sa loob ng 12 oras.
Sana ang S-rank Divine Potion na nakuha ko pagkatapos kong talunin ang Blessing Spirit Monster ay gumana. Pagkasabi nito, ginamit ni Jin Hokang ang Divine Potion, pagkatapos ay binuksan ang isang random treasure chest. Binabati kita sa pagkuha ng S-rank Heavenly Treasure, Dragon Condensation Fruit. Dragon Condensation Fruit, isang kakaibang prutas na itinanim mula sa bangkay ng isang higanting dragon. Maaari nitong mapabuti ang physical constitution at mapataas ang magic damage pagkatapos kainin. Tuwang-tuwang tumalon si Jin Hokang. Isang S-rank Heavenly Treasure. Ang mga random treasure chest na binuksan ko dati ay puro basura. Pagkatapos inumin ang Divine Potion, para akong isang bulag na pusang nakakuha ng pritong isda. Oras na para sa aking appointment kay Guru Wang Wei. Mabilis na ginamit ni Jin Hokang ang teleportation device para pumunta sa bahay ng kanyang guro tulad ng napag-usapan. Pagdating niya, narinig niya si Zhu Huayang na nagsasabi kay Wang Wei, "Punong guro, talagang handa ka bang gawin ito?" Ang mga labi ng isang Diyos na lahi ng anghel ay napakabihira. Ang paggawa ng angelic origin blood ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Ang isang bahagi ng orihinal na dugo ay maaaring magdulot ng away sa pagitan ng mga legion kung ilalabas sa labas. Palagi akong naghihintay ng isang tao na handa kong ibigay ang orihinal na dugo. Si Jin Hokang ang pinili ko. Sobrang nasisiyahan ako sa kanya. Siyempre, walang pag-aatubili. Sa sandaling iyon, si Jin Hokang, na nagkukunwaring walang narinig, ay nagsabi, "Guro, Dianzhu." Tiningnan ni Wang Wei si Jin Hokang at ngumiti. "Magaling. Mukhang matagumpay mong na-adjust ang iyong katawan sa pinakamahusay na estado. Halika rito. Ito ang Bloodline Fusion Art na inihanda ko para sa iyo. Hubarin mo ang iyong damit at umupo sa gitna ng Magic Circle." Sumunod si Jin Hokang. Sa sandaling iyon, sinabi ni Wang Wei kay Zhu Huayang, "Dianzhu, paki-activate ang Magic Circle. Ako ang magbabantay sa tabi." "Sige," sagot ni Zhu Huayang, at sinimulang i-activate ang Magic Circle. Sinisimulan ang proseso ng Bloodline Fusion Art. Agad na, napalibutan ng liwanag ng light element ang katawan ni Jin Hokang. Ngunit, mabilis na, ang gintong liwanag ay napalitan ng asul na liwanag ng frost, na nagulat kay Zhu Huayang. Napakalakas ng frost power. Mukhang may espesyal na bloodline ang katawan ni Jin Hokang. Hindi nagtagal, ang buong villa ay natakpan ng makapal na layer ng yelo. Tiningnan niya ang kanyang braso na nagyelo habang nagkakast ng spell, lalo siyang humanga. Kung si Jin Hokang ay naging isang mage, sa ganitong kalakas na frost power, maaari siyang maging isang nangungunang ice system mage sa hinaharap. Alam ko na ang kapatid ni Jin Hokang ay nagigising ang kanyang frost bloodline. Nahulaan ko na maaaring may katulad na bloodline din si Jin Hokang. Ang angelic bloodline ay isa sa mga nangungunang bloodline. Sa proseso ng fusion, susupili nito ang ibang mga mababang kalidad na bloodline. Kaya hindi ko ito gaanong pinansin. Ngunit, ngayon, ang angelic bloodline at frost bloodline ay may kaugnayan sa isa't isa, at mayroon pang mutual resistance. Sa ganitong kataas na kalidad ng frost bloodline, natatakot akong hindi ordinaryo ang background ni Jin Hokang, sabi ni Wang Wei, kumunot ang noo. At naisip, ang mga bloodlines ng mga tao ay tila nagmula sa mga manlalaro na unang sumali sa Eternal. Pagkatapos magsama ang Eternal at realidad, kung mas mataas ang level ng isang practitioner, mas makakamit niya ang buong mana ng bloodline. Ang frost power sa katawan ni Jin Hokang ay kayang labanan ang angelic bloodline, na nangangahulugang ang kanyang ninuno ay isang high level na manlalaro na maagang sumali sa Eternal. Kung hindi, bilang isang inapo, hindi makaka-activate si Jin Hokang ng ganoong katakot-takot na frost bloodline. Kung walang hadlang mula sa frost bloodline, ang angelic bloodline ay maaaring ganap na pumasok sa katawan ni Jin Hokang. Ngayon na naglalaban ang frost bloodline at angelic bloodline, kahit na ang frost bloodline ay tuluyang mawala, hindi na gaanong matitira sa angelic bloodline. Ang pagkawala ng malaking halaga ng angelic origin blood ay maaaring magdulot ng isang resulta na hindi mas maganda kaysa sa paggamit ng isang A-rank heavenly treasure. Ngayon, maaari na lang tayong umasa sa tadhana. Kung pilit nating puputulin ang fusion ritual, magdudulot lamang ito ng pagkabaliw ni Jin Hokang at kamatayan. Sana maging maganda ang kapalaran ni Jin Hokang, bumuntong hininga si Zhu Huayang.
Si Jin Hokang naman, pagkatapos ng ilang sandaling pagtitiis sa sakit na dulot ng dalawang bloodlines, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Gate of Consciousness ay na-activate. Gusto mo bang pumasok sa spiritual area sa iyong subconscious? Nasa ibang espasyo si Jin Hokang. Sa malayo, isang anghel ang humiti at nagsabi sa kanya, "Anak, sa wakas, dumating ka na. Ito ba ang aking spiritual area?" Habang nagdududa pa si Jin Hokang, nagpatuloy ang anghel, "Anak ko, binabati kita sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Ipinadala ako ng Diyos para ibigay sa iyo ang tunay na enerhiya. Hindi ka matatali sa moralidad o malilimitahan ng mga prinsipyo. Susundin mo lang ang iyong sariling mga kagustuhan at kalooban. Kung gayon, handa ka bang tanggapin ang enerhiyang iyon? Sa likod ng talukbong na iyon, hindi ito ang mukha na dapat mayroon ang isang anghel, kundi ang malupit na ngiti ng isang demonyo. Nakakadiri. Bakit sa pagkakita pa lang sa kanya, gusto ko nang ipatawag ang Holy Light Mace at puksain siya agad. Anak, huwag kang matakot. Tanggapin mo ang biyaya na ito. Magkakaroon ka ng isang uri ng kapangyarihan na hindi mo pa nararanasan. Sabi ng peking anghel habang iniaabot ang kanyang kamay kay Jin Hokang. Ngunit, isang iglap lang, isang martilyo ang tumama sa kanyang mukha. Dala ni Jin Hokang ang kanyang martilyo sa balikat, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Mas maganda na ngayon. Dapat ko talagang sundin ang aking sariling mga iniisip. Sa sandaling iyon, si Han Yao, ang peking anghel, na nanonood kay Jin Hokang mula sa isang lugar, ay ngumisi. Tiningnan siya ng kanyang alipin ng may pagtatasa. Wala, nakakita lang ako ng isang taong napaka-interesante. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang kamay na may pag-asa sa kanyang puso. Bata, huwag mo akong bigin. Bumalik sa pangunahing kaganapan. Matapos sakta ni Jin Hokang, sumigaw ang peking anghel, ano nang ginagawa mo? Nangahas kang lapastanganin ang isang Diyos. Ibababa ng Diyos ang kanyang parusa at mamamatay ka ng walang libingan. Ngayon, lumuhod ka agad at humingi ng awa sa Diyos para patawarin ka. Maaari kong isaalang-alang na patawarin ka sa ngalan ng Diyos. Hindi na kailangan. Itinutok ni Jin Hokang ang kanyang sandata sa peking anghel bilang isang deklarasyon ng digmaan. Walang kwentang bata. Talagang hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Muling lumitaw ang isang malupit na ngiti sa labi ng peking anghel. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay na may matutulis na kuko at gumawa ng isang kilos ng pagpisil. Agad na, libu-libong kadena ang pumalibot at kumontrol kay Jin Hokang. Hindi mabilang na mga pulang mata ang lumitaw. Ang peking anghel ay tumawa ng may kasiyahan. Napakagandang tunog. Ito ang kahihinatnan ng hindi paggalang kay Lord Xia. Siya alagad ka ng Evil God. Katatapos lang magsalita ni Jin Hokang nang makatanggap siya ng isang sampal. Walang galang na bata. Nagtagumpay kang makuha ang interes ng aking Panginoon. Personal na ipinadala ako ng aking Panginoon para hugasan ka ng kasalanan. Bigyan mo ng biyaya ang iyong sarili. Gagabayan ka ng Panginoon sa tamang landas. Pagkatapos noon, patuloy na sinira ng masamang puwersa ang kamalayan ni Jin Hokang. Kasabay nito, sa labas, isang itim na aura ang bumalot sa katawan ni Jin Hokang. Nang makilala na ito ay ang puwersa ng Evil God, agad na ginamit ni Wang Wei ang kanyang kapangyarihan para maiwasan ang pagkasira ng Magic Circle. Kasabay nito, nagtaka siya, bakit lumitaw ang puwersa ng Evil God sa Angelic Bloodline? Maliban na lang kung ang mga labi ng anghel na iyon ay pinatay ng isang Evil God. Nang makita ang enerhiya na idinagdag ni Wang Wei na itinulak ng Magic Circle, namutla ang mukha ni Zhu Huayang. Hindi maganda. Nasa panganib si Jin Hokang. Gagamitin ng puwersa ng Evil God ang lahat ng paraan para sirain ang angelic power. Sa sandaling iyon, biglang tuwang-tuwang sinabi ni Wang Wei, teka. Tila hindi humihina ang angelic power sa katawan ni Jin Hokang, sa halip ay tumataas pa. Ang Frost Bloodline at Angelic Bloodline ay unti-unting nalalampasan ang itim na aura na iyon. Sa loob ng subconscious, salamat sa dalawang bloodlines na ito, natanggal ni Jin Hokang ang mga kadena ng peking anghel na nagulat sa kanya. Malinaw na gusto kong lamunin ang kaluluwa ng batang ito, bakit biglang lumitaw ang ganoong kalakas na divine power? Si Jin Hokang ngayon ay naging isang mandirigma ng liwanag na may mga pakpak ng yelo. Mula sa kanyang likuran,
kinuha niya ang kanyang sandata at direktang sinaksak ang peking anghel. Naglaho ang peking anghel at napalitan ng tunay na anyo ng alagad ng evil god. Tumawa siya ng malakas. Bata, kinikiliti mo lang ako. Ang iyong paglaban ay nagdaragdag lamang ng isang maliit na problema sa aking plano. Pagkasabi nito, patuloy na naghagis ng mga kadena ang alagad ng evil god kay Jin Hokang, ngunit nasira lang nito ang isang pader ng yelo. Habang nagugulat siya, nakita niya ang isang magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos, mula sa magic circle, lumabas ang matutulis na yelo at tumago sa kanyang katawan. Hahaha! Tinatanggap ko ang regalong ito. Ang tinatawag ninyong enerhiya ng tao ay isang maliit na sinag ng liwanag lamang na ibinigay ng Diyos. Bilang pinakamatapat na mananampalataya ni Lord Xia, ang tinatawag kong enerhiya ay isang bagay na hindi kailanman maunawaan ng isang mortal na tulad mo. Lumalaki ang katawan ng alagad ng evil god. Libu-libong mata sa kanyang katawan ang nagpapalabas ng mga sinag ng pagkawasak kay Jin Hokang. Ngunit, madaling naiwasan ni Jin Hokang ang lahat ng mga nakamamatay na sinag na iyon. Siyempre, ang mga insekto ay marunong lang tumakbo. Pagkasabi nito, ginamit ng alagad ng evil god ang mga kadena para igapo si Jin Hokang, na nagpigil sa kanya na makagalaw at nagpakawala ng isang ultimate attack. Ngunit, hindi niya inaasahan na sisirain ni Jin Hokang ang mga kadena at lilikha ng isang kalasag, matagumpay na nakaiwas sa kanyang mapanganib na atake. Ano? Nagulat ang alagad ng evil god, ngunit mabilis na nakabawi at patuloy na gumamit ng libu-libong mata para atakihin si Jin Hokang. Tulad ng dati, magaan na umiwas si Jin Hokang, at unti-unti pang lumapit sa katawan ng alagad ng evil god. Pagkatapos, gamit ang isang daliri, matagumpay niyang pinatay ang alagad ng evil god. Sa sandaling iyon, isang bolang liwanag ang bumagsak mula sa langit. Itinigil ni Jin Hokang ang kanyang kapangyarihan at inabot ang bolang liwanag. Agad na, sa labas, isang haligi ng liwanag ang direktang tumama kay Jin Hokang, na nagdulot ng pagkabigla at kagalakan kina Zhu Huayang at Wang Wei. Ito ang angelic power na ganap na nag-alis sa masamang enerhiya. Ang pagsasama ng angelic bloodline at frost bloodline ay tila isang napakagandang paraan. Isang anghel ang lumitaw, yumakap kay Jin Hokang mula sa likod, at unti-unting naglaho, na hudyat ng opisyal na pagtatapos ng proseso ng fusion. Hinaplos ni Zhu Huayang ang kanyang mahabang balbas at mumiti. Napakaganda talaga ng kapalaran ni Jin Hokang. Sa isang kritikal na sandali, nakatanggap siya ng biyaya mula sa God of Light, direktang ginawang ligtas ang panganib. Hindi maitago ni Wang Wei ang kanyang pagmamalaki. Bumiti siya at nag-aalalang nagtanong sa kanyang paboritong estudyante, Jin Hokang, kumusta ka na ngayon? Tila ang iyong lakas ay nagkaroon ng malaking pagtalon. Sumagot si Jin Hokang. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na mga anunsyo ang lumitaw sa harap niya. Six-Winged Angel Special Bloodline. Light Divine Mark A. Bloodline. Sa Light Divine Mark, magkakaroon ka ng napakataas na affinity sa light at ice elements. Sa karagdagang ebolusyon ng iyong bloodline, unti-unti ring tataas ang iyong affinity sa ibang elemental magics. Magic immunity, panandang pandagdag, bloodline talent, may isang tiyak na kakayahang maging immune sa mga spells at skills na ginagamit ng mga kalaban, kasama na ang stone, cleanse, at iba pang skills na hindi nagdudulot ng aktwal na pinsala. Ito ay ang Six-Winged Angel, bloodline na nagmana ng dalawang bloodline talents, bulalas ni Jin Hokang. Nang marinig ito ni Zhu Huayang, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Six-Winged Angel, mukhang napakatagumpay ng ebolusyon ng iyong bloodline fusion. At ito ay ang Six-Winged Angel, bloodline, ang pinakamataas sa lahi ng mga anghel. Bukod dito, ang talent na minana mo sa Six-Winged Angel, bloodline, ay maaaring patuloy na mag-evolve hanggang sa panandang pandagdag, rank kapag tumaas ang iyong level. Guro, lumitaw din ang isang panandang pandagdag, rank, Angelic Divine Body, Bloodline Secret Art, utal-utal na sabi ni Jin Hokang, habang binabasa ang anunsyo na kalalabas lang. Angelic Divine Body at panandang pandagdag, Bloodline Secret Art, naglalabas ng isang bahagi ng bloodline power na nakaimbak sa katawan at ginagawa itong isang Six-Winged Angel Divine Descendant. Kung mas mataas ang level, mas maraming bloodline power ang maaaring ilabas. Tandaan, bago ang level 50, ang Angelic Bloodline Power ay hindi pa ganap na nasisipsip at napipino.
Pagkatapos gamitin ang secret art na ito, papasok ka sa isang weakened state. Subukan mong gamitin ang secret art ngayon para makita ko kung gaano kalaki ang itataas ng iyong lakas, sabi ni Wang Wei. Sumunod si Jin Hokang sa payo ni Wang Wei at sinimulang gamitin ang Angelic Divine Body Bloodline Secret Art, isang napakalaking angelic power ang biglang lumabas na nagpamangha kay Zhu Huayang. Napakalakas ng elemental energy fluctuation. Ginamit ni Wang Wei ang kanyang spiritual power, tiningnan si Jin Hokang at sinuri, magaling. Pagkatapos gamitin ni Jin Hokang ang Bloodline Secret Art, ang kanyang lakas ay mas mataas pa ng 5 beses. Jin Hokang, ano ang nararamdaman mo ngayon? Hindi ka panipaniwala. Ang buong katawan ko ay puno ng enerhiya na hindi ko pa nararanasan. Ang light element at ice element ay parehong aking tapat na kasama. Maaari ko silang kontrolin at supilin sa aking kalooban. Ang sobrang lakas ng enerhiya ay nagdulot ng pag-alarma sa security system sa villa ni Wang Wei. Babala! 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 Natukoy ang high-level elemental energy. Ina-activate ang level